Kung ikaw ay panganay at pakiramdam mo pagod ka na sa buhay kahit wala ka pang 30 years old, hindi ka mahina at hindi ka rin tamad. Especially hindi ka rin dramatic. May dahilan kung bakit ka ganyan. Lumaki ka kasing sanay na maging matatag, sanay na maging sandalan. Kapag may problema, ikaw ang unang tinatawag. Kapag may kulang, ikaw ang unang nag-a-adjust. At kapag may mali, ikaw ang unang sumasalo. At ngayon kahit na tahimik ang paligid, yung pakiramdam mong meron ka paling pasan, hindi ka mapakali at hindi ka marunong huminto. At kapag nagpahinga ka naman, pakiramdam mo para kang may kasalanan. Bilang panganay din, alam ko ang bigat nito. At sa pakikinig ko ng kwento sa napakaraming panganay, isa lang ang tema. Hindi tayo napagod dahil mahina tayo. Napagod tayo dahil masyado tayong naging matatag ng sobrang aga. Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung ano nga bang ibig sabihin ng eldest son and daughter syndrome. Okay, so paano nga ba ito nabubuo at paano ito nakakaapekto sa ating relasyon, sa ating pagkatao at especially sa ating emosyon. At paano kung magsisimulang gumaling ng hindi nagiging masamang anak. May 4 na malalim na epekto ang pagiging panganay na bihirang mapag-usapan. First, you were taught to be strong, not to be safe. Bilang isang panganay, bihira kang tanungin kung okay ka pa. Sa totoo lang, mas madalas kang sabihan na kaya mo yan kaysa tanungin kung ano yung nararamdaman mo. So natuto kang itago ang lungkot, lunukin ang takot at ayusin ang problema ng mag-isa. Pero unconsciously, unti-unti mong natututunan na mali ang maging mahina. Na kapag nagpapakita ka ng emosyon, nagiging pabigat ka. Actually, hindi mo piniling maging matatag. Talagang bilang panganay, kinailangan mo lang. Pangalawa, you equate love with sacrifice. Nabuo sa isip mo na sa tingin mo, mahal ka kapag may ginagawa ka, may tinutulungan ka at may sinasakripisyo ka. Kaya ngayon kapag wala kang maibigay, yung bang parang wala kang halaga. We're talking about reality here. Kapag hindi ka needed, parang hindi mo nakikitang mahalaga ka sa kanila. Sa totoo lang, hindi mo kailangang masaktan para patunayan na mahalaga ka. Pangatlo, you feel responsible for everyone's emotions. Kapag may galit sa bahay, pakiramdam mo kasalanan mo. Kapag may umiiyak, pakiramdam mo trabaho mong ayusin. Kapag may nasasaktan, pakiramdam mo ikaw ang nagkulang. Pero hindi totoo yon. Dahil hindi ikaw, tandaan mo, hindi ikaw ang emotional manager ng inyong pamilya. Tandaan mo yan. Hindi ikaw ang Diyos. And also, hindi ikaw ang tagapagligtas. Your responsibility is yourself before others. Okay? So, responsibilidad mo ang sarili mo bago ang lahat. Pang-4, you forgot how to choose yourself. Hindi ka marunong pumili ng sarili mo nang walang guilt. Nakakalungkot, no? Hindi ka marunong tumanggi nang hindi nasasaktan. At hindi ka marunong magpahinga nang hindi nag-aalala. Pero tandaan mo, ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagtalikod sa pamilya. Ito ay paghahanda para mas magmahal ka pa sa kanila ng buo. Ang pagiging panganay ay hindi ito lisensya. Okay? Na para bang lisensya na mapagod ka na lang habang buhay. Hindi po. Hindi rin ito kontrata para kalimutan mo ang sarili mo. Isa lang itong papel at hindi ang buong pagkatao mo. Gawin mo ang mga bagay na ito ngayong linggo. Okay? Una, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang ginagawa ko dahil sa takot at hindi sa pagmamahal? Pangalawa, pumili ng isang maliit na bagay para sa sarili mo. Ito ba ay pahinga, katahimikan, oras, o hangganan? Pangatlo, sabihin mo ito sa sarili mo araw-araw. Hindi ako masamang anak dahil pinili ko ang sarili ko. Kung panganay ka at pakiramdam mo ikaw ang pinapakinggan ng video na ito, mag-subscribe ka, hindi ka nag-iisa sa journey na to. Hindi mo kailangang maubos para lang masabi nila na mabuti kang anak. Hindi mo kailangang masaktan para lang ikaw ay maging mahalaga. Tandaan mo, karapat dapat kang mahalin. Kahit hindi ka laging malakas, kahit hindi ka laging nag-aayos ng lahat, kahit pinipili mo na ngayon ang sarili mo. And if this video talked to you, I want you to subscribe, click the like button, and I'll see you in my future videos. God bless.